Straight to the point. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating palatuntunan ang Straight to the Point. Muli magkakasama tayo lingkod Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko, at sa pagkakataong ito, pag-uusapan na naman natin itong mga isyu ng Seventh-day Adventist Church. Umuwelta po nila itong sikat na celebrity na nagiging Katoliko na, itong si Atty. Bimbim Sabanal. Pag-uusapan natin itong isyu nila kasi parang pinalitaw nila na unti-unti na raw lumilipat ang Katoliko sa kanilang pananampalataya. So gaano kaya katotoo ito? Medyo parang nag-viral itong video ito. Bago pa natin tatalakay ng mga ganong klaseng isyo, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Straight to the point. Magandang gabi po sa ating lahat at yun sa mga lahat ng mga naabot sa ating palatuntunan. Magandang gabi, magandang hapon po mga kapatid. Si Brother Bong, if inlaklais ko pong ipalam sa inyo na pag ganitong klaseng oras, wala na po tayong Bisayang live. Bukas siguro, marami tayong mga iso sa Bisaya. Ngayon gabi, magtatagalog tayo dahil straight to the point yung programa natin para naman sa mga lahat na mga nanonood na Tagalog, ay minsan makakaintindi naman sila ng Bisaya. At salamat nga pala sa punto por punto ni Brother Jando Alabado at saka kay Reverend Father Darwin Gitgano. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dan sa may punto por punto, Mary of Christian, pray for us. Now, itong medyo hindi naman gaanong nag-viral ito. Post po ito ni nakita ko po ito sa post ni Mr. Dan Maasin. Yan nga, sinabi ko sa inyo, in the first place, hindi po kami, tayong mga Katoliko hindi po tayo pwedeng tumatawag ng pastor sa mga ibang sikta. Dahil in the first place, hindi nila tayo tupa at hindi sila pastor natin. Dapat natin tawaging mabuting pastor ito si Kristo dahil siya po yung ulo ng ating simbahan. Yan po yung pinaka-issue talaga. Now, regarding about this kind of issues, there was the statement of I don't know kung tunay ba talaga itong Catholic faith defender siya. Nagbalik loob daw sa Seventh-day Adventist. O gaano katotoo ito? O magingay lang kayo kung wala akong sounds dyan Medyo minsan yung nawawala yung natin, yung audio natin. Sino ba itong gustong pumasok? Layo na pala ng cellphone natin. Okay, so now base po sa kanyang 17 minutes na tinatawag sa Bisayan kasinatian or sa Tagalog po yung kanyang testimony o baga testimonya in Bisayan sa Tagalog, yung kanyang sa English term is testimony. So nagbigay po siya payag kung bakit daw siya nagiging Seventh-day Adventist. Alam ba ninyo, hindi lang po ito una, may una pa yung yung isang pari daw di umano ng Katoliko nag Seventh-day Adventist for 38 years. Di ko alam yung na-post niya ni Dison, yung mga ngaral ng Adventista. So ang tawag dito, mayroong isang pari na 38, 35. Correct me if I'm wrong. Hindi ko na natandaan yung post ni Mr. Dizon, yung mga ngaral ng Adventista, na nagiging Katoliko daw. O base po sa mga nakala po nating mga dokumento, mga ebidensya po sa mga kapatid at mga Catholic faith defender, kaya pala umalis itong paring ito dahil po sa babae. Dahil gusto niyang mag-asawa, yung babae daw sa Badista. Ay hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Basta yung dahilan na pag-alis ng isang pari, hindi po doctrinal issues. Siguro, may mga in-interview siguro nila na sinabi na pari na about doctrinal, pero hindi tayo agad maniniwala dahil itong madalas na mga Seventh Adventist, madalas po silang magdrama. Yung mga sinasabi ko sa inyo, lumang tugtugin na po yung nyo. Straight
to the phone. Oh, lumang tugtugin na yan. Ano? So, now, ito tandaan ninyo. Buhat nung umalis itong si Attorney Bimbim kasi sabi po ng mga mangangaral ng Seventh Adventist, walang modo po daw yung attorney. At saka, pare ba yun? Pare siguro yan sa Pilipinista, brother. Di ko alam. Kung, yan nga, yung sinabi ko sa inyo, kapag magbigay kayo ng mga yung ganong klaseng vlog, yung mga ganong klaseng interview, kakaiba po yung interview nyo kaysa interview natin mga Katoliko. Pag-usapan natin yung maya-maya. Now, itong ang tawag nito, may nag-comment din na kaya pala umalis itong si Attorney Bimbim sa Seventh Adventist dahil daw pag araw ng Sabado, duty niya, hindi siya makapag-duty dahil siyempre Sabadista, simba. Wala daw. Malulugi din pagka-attorney niya. Ika nga ni Mr. Alvin Sanchez yung bang nalala nyo, nagwawasak ng imahe, nagsusunog dahil napikon sa live ko. Mga 3 taon na siguro, correct me if I'm wrong. Yeah. So, pareho kayo ng accent. Hindi naman. Sino bang sinasabi mong pareho kami ng accent? Pareho kayo ng accent. Anong ibig sabihin? Kanang si FD dia nga nagpastor nga so, okay. Yung comment nyo, gawin nyo lang Tagalog kasi Tagalog portion na tayo. Bukas sa umaga, Bisaya tayo. Kahit anong gagawin nyo, Bisaya nyo. Ilabas yung pagka-Bisaya nyo dito, magtagalog muna tayo. Kita hirapan tayo sa kalisod. Ayos ayos na naman dito. Maganda ang audio mo, bro. Basag kasi dati ang audio mo, bro. Thank you. Bago na po kasi itong nabili natin. Galing sa mga sponsor. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor. Pagpalain po kayo ng may kapal. Palapakan natin lahat ng mga sponsor natin. Pareho kayo Sinti Duterte magsalita. Di ko alam. Mayroon palang kawig sa akin. Now, in the first place, ito may isa naman nagsabi na kaya pala umalis itong si Attorney Bimbim dahil po ay nagkakagusto daw di umano ng pare. Ano na naman yung kalukuhan ninyo? Kahit ano ng mga isyong binato nyo kay attorney. Remember, attorney na po yan. Ibig sabihin, pag attorney, mas marunong pa yan sa atin dahil kabisado po nila lahat ng batas ng ating bansa. Dahil hindi ka po magiging attorney kapag mangmang ka po sa batas. At saka, paano mo naman lukuhin yung attorney? Minsan nga, lahat ng mga attorney, di lahat hindi mo maluko lahat ng mga attorney. Minsan, may mga attorney, may mga lang, hindi lahat. May mga attorney, magluloko pa nga. Yeah, lulukuhin yung attorney. Kapag nabasa yun ni Attorney Bimbim, lagot kayo. Baka'y mademanda kayo ng ng cyber libel siguro yun, tawag na krimen na yun. Yung sinabi na walang modo yung attorney, kaya pala lumipat. Uy, wag nyo kaming isali sa kagaguhan nyo. Alam nyo, matapos in-interview ng ating mga vlogger na Katoliko, ako nga minsan nagbabala kong interviewin itong si attorney dahil marunong pala ito sa Bisaya, Bisaya to tsaka Ilongga. Bro, baka mamaya pagpasukan ka sila, pagkasuhan pa sila. Yan nga, yung diyan ako na lalong nabahala, Uy, wag kayong magbitaw ng salita na basta-basta sa social media. Alam ba ninyo, kaya hindi kayo na-monetize lagi. Imbes na magkakagusto sa inyo si Mita, wala. Dahil panay kayo pang trash talk doon sa lahat ng mga bad words, lahat ng mga trash talk, alam ni Mita yan. Hindi nyo ba alam? Sikat pa naman yung pangalan ng nyo. Ang gagara ng pangalan sa Facebook page sa Facebook. Pero anyari, konti lang followers. Bakit wala kayong followers? Halimbawa, itong si Tatang Bacalares. Nasikat na di umano na pastor na mas marami pa akong followers si Tatang Bacalares. Si Tatang Bacalares 9K lang followers. Sa atin, magkano yan? 34,000. Ano yan? Kaya hindi kayo sumikat sa mga vlog nyo dahil po panay-panira kayo sa mga simbahang Katolika. Si Bimbim, bro, I don't know kung taga saan ba yan.
Di ko alam si Attorney Bimbim kung taga Dipolog na. Ay, di ko alam. Hindi ko alam kung taga Dipolog. O baka marunong siya magbisaya at marunong siyang mag-Ilonggo. It's either Cebu o sa Negros siguro. Sa Iloilo, yung mga ganun. Maraming Ilongga dyan sa Iloilo. Di ko alam kung taga saan yan. Okay. So ngayon, in-interview. Siyempre, celebrity yan, sikat yan, artista yan. O, pag artista ka, kahit kapwa artista mo, manunood kahit anong gagawin mo. Diba? Yung artista, kahit maglalaba lang yan, naka-video, 1 milyon na kagad yung views. Sa isang araw, 4 na oras, 1 milyon na kagad yung views. Kahit nadulas man lang ng ng hagdanan, 1 milyon views na, binabalita na sa TV, tinichika na sa showbiz. Ganyan po kasikat yung mga artista. O ito, siguro nanonood, marami si Adventist. O, pagka nalaman nila na ito si attorney, nagiging si attorney nagiging katoliko na, nagwawala din na yung mga Sabadista. Ano ba naman kayo? Hoy! Nagwawala din na yung mga Seventh Adventist. Straight to the point. Kung ganon sa interview, taga Dipolog, ay mas ayos. Dahil dito pala bilong sa aming sa aming diocese. Pero kapag meron kasing I don't know kung papasa na ba yung proposal na yung aming parokya isisiparate na po gawing diocese, gawing cathedral. So hindi ko alam kung kailan Kaya nga nung na-post ko sa Facebook, maganda pala yung retablo namin kasi nire-renovate na yan. I think hindi ko nakakamali 5.8 million yung gastos noon. Ayaw pagbutang-butang sino ba 'to? Ka na lang Jesse Botlik, mag-Tagalog ka na lang dahil Tagalog version po tayo ngayon sa gabing ito. Mag-Tagalog ka na lang muna, Jesse Botliga, para magkaintindihan tayo. Straight to the point. Okay. So, now, nagwawala po itong mga Seventh-day Adventist buhat nung nalaman. Alam ba nyo ba kung bakit nagwawala? Meron na naman silang pakukulo. Mayroong pakulo. Anong pakulo? Ito, may pari, nag-Seventh-day Adventist na. Ngayon, pag-uusapan natin itong si Roger Goyo. Alam nyo si Roger Goyo, hindi ko alam kung taga saan yan, kung taga Bohol ba yan, kung taga Surigao, kasi may kapatid yan si Christopher Goyo, panay chat sa akin, Brad, ganito, Brad, pakinggan mo si Bacalaris, Brad, manoorin mo ito, Brad, yung libro nyo, nagsabi, Brad, magsabadista ka na. Ang dami namang convince. Yan. So, dito, pinalabas nila na may Catholic Fit Defender di umano na naging Seventh Adventist. Kumbaga sa trending to. Trending to. Anong klaseng Catholic Fit Defender lumipat siyang nagiging Sabadista? Naalala ko nga pala yung sa public market, nagjo-duty ako bilang isang traffic enforcer. Nung sinita ko yung isang multicab, meron siyang dalang Biblia na hindi naman siguro ganitong size kalaki. King James version, sabi ko yan. Sabi niya, Bisaya yung conversation namin. Tatagalogin ko na lang para magkaintindihan yung mga sabi, yan, Biblia yan, brother. Anong version? Yan. Version niya ng King James version. Since at that time, naghahanap din ako ng mga version na King James. Wala pa po ako kahit isang King James version. At, nga, sinabi ko sa kanya, akin na lang yan, Brad. Sabi niya, wag kasi gagamitin ko yan. Panangga ko yan. So, hindi panangga. Ano ba relihiyon mo? Sabi niya, Adventista ako. Kilala mo ba si Rosales? Sabi ko, Rosales? Ano ba? Sino ba yung Rosales? Yung taga-Titay. Ay, di ko alam yun. Ano yan? Catholic Fit Defender yan. Okay yun. Catholic Fit Defender. Pero, nag-Adventista na. Wah, sabi ko, ba't anong reason? Ay, saan na lang tanungin mo? Hindi ko nga kilala. Paano ko tanungin yan? Wala kaming contact noon. Siya pa, walang communication through social media. Tagalog pero wrong grammar. Dapat Bisaya na lang pagkaula. Sino ba ito? Sino bang nasabi sa'yo na Tagalog o wrong grammar? Ay, nako. Yung mga baser talaga natin, di natin maiwasan. Pero yaman na lang yung mga baser natin. Dagdag lang yan sa ating Facebook. Ayos yun. Ayos kayo. Sige, pagpatuloy nyo, bas-bas nyo. Dahil dagdag din yan, kumikita din tayo nyo kamita. Kasali dyan kamita. Pero alam nyo,
yung Facebook Live ko ngayon, wala po siyang ads, walang ads. Yung Facebook ko, ang yung may ads, yung mga pinopost kong videos, yung mga reels. Pero sa reels, hindi pa ako nag-apply sa stars. Pero hindi ko naman masyadong gaano binigyang halaga itong mga ads, itong mga kaya hindi ako nag-apply sa reels. Kasi po, hindi po, hindi ko talaga intensyon na magkaroon tayo ng pera para lang ganito. Kung mayroon tayong matatanggap, ayos. Kung wala, okay naman. Hindi naman tayo namimilit kay Mita. Hindi naman tayo namimilit sa lahat ng mga viewers natin dito. Hoy, isin mo ito live namin para marami tayo. Wala naman. The more, the important is makapagbigay tayo liwanag sa mga taong kulang ang kaalaman. Yan po yung purpose natin. Sinabi pa, baka pinipirahan ka lang, Brad. Wala akong pakialam kahit huhututan nyo pa ako. Wala gani permit, illegal man ni live. Anong permit? Kailangan pa ba magiging permit ito sa Facebook? Bisa nga kayo, talak na talak do sa nyo. Do sa social media, panay kuan kayo. Panay pagmumura kayo. O pag panay pagmumura kayo, mabuti yung Katoliko, hindi naman nag-engage tayo. Alam nyo ba? Marami po kasi tayong mga Katolikong nagiging attorney na. Yung mga yung binanggit ko sa inyo, itong si Attorney Bimbim na naging isang naging Catholic faith defender na rin. Kasi kapag sinasabi nating pagmumura, paninirang puri sa isang tao, pagbabanta, pwede tayong kumakaso. Yan, pwede tayong mag-engage sa korte yan. Yan po yung sinasabi natin sa Revised Penal Code Article 335. Cyber libel po yan. Cyber libel. Libel po yan. Pwede nating ikaso sa kanila. Dahil yung Katoliko ay mababait, hindi kayo kinasuhan. Kahit pasako-sako pa yung mga imaheng winawasak nyo, walang kasong nangyari. Yeah. Saan ba yan? Example, sa mga Facebook, madalas kayo. Sa Twitter, I don't know kung nag-engage kayo sa Twitter saka sa TikTok. Sa mga YouTube, kahit anong social network, yung pinasok nyo nga, para makapag-bash lang kayo sa mga Katoliko. Diba? So, under the Republic Act number 10175, yan po yung tinatawag na cyber crime. Pag sinabi natin cyber crime prevention of Act 2012. Yan po yung 6 years to 6 month imprisonment. So, ginawa ba yan ng Katoliko na mag-file kami ng kaso dahil nagmumura kayo sa comment section? Sinabi nyo na, wrong grammar. Pagmumuraan! Wrong grammar ng kwan. Yung Tagalog nyo, wrong grammar. Mabuti nga kami mga Bisaya, marunong pa nga kami mag-Tagalog kaysa sa tawag nito. Yung mga ibang sikta naman, with all your respect sa inyo, Bisaya nga kayo, pero hindi kayo marunong mag-Tagalog yung minsan yung iba. Mag-aral kayo. Mag-aral ka, siguro hindi nag-ingis. Hindi naman ko nang lalait, pero yun po yung reality. Marami po sa atin na Bisaya na hindi marunong mag-Tagalog. Kaya nga meron tayo, always Bisaya yung live ko. Ngayon, meron nag-ano sa akin na, Brad, sayang sana yung live mo, kaso Bisaya. So nagbibisaya ba ako? Ngayon, nagtatagalog na tayo dahil binigyan natin ng priority yung mga Tagalog na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Di ba? I don't know sa inyo. Siguro, panay mura lang kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Panay mura kayo. Ayos. Ayos yun. Straight to the point. Ito, babalikan natin tong issue ni Roger Goyo. Si Roger Goyo po, nagiging pastor po siya ng Seventh-day Adventist. Ngayon, 17 minutes po yung kanyang include na siguro tong mga intro ni Dan Maasin. O kung sino man yung nakakaano ni Dan Maasin, evangelist po yan. I don't know kung tama yan, Tagalog nationwide. Ano ba namang nangyari sa'yo, JC Butlayg? Kailan ba nagiging nationwide yung Tagalog? Hindi nationwide. Pag sinabi natin nationwide, lahat po ng buong tawag nito, nationwide. Akala ko ba ikuan? Tama yon, nationwide. Akala ko ba yung ibig mo sabihin is universal language of the whole world, the whole universe? Hindi yon. Nationwide sa atin, sa bansa, okay yon, Tagalog. Kasi kapag pumunta ka sa Zamboanga City, kami Zamboanga del Norte, sa Zamboanga City talaga,
May mga Bisaya naman doon, pero mostly kasi sa Zamboanga City, Chabacano yan. Kaya meron akong Biblia dito, Chabacano. May halong Espanyol. Yung Chabacano, minsan lang may di mo maintindihan. Parang Espanyol talaga yung kan. So, kapag ikaw po ay pure Chabacano, kapag ikaw ay probinsyano na pumunta doon sa kanilang city, wag ka lang magbisaya. Dahil in the first place, hindi sila nakakaintindi. Makakaintindi naman minsan, pero hindi lahat. Kaya nga, mag-engage ka doon. Pag-engage mo doon, ay magtagalog ka. May mga Bisaya naman yun, mga dayo. May mga Bisaya doon, dayo. Ang, ano lang, ang main jud na kanilang, yung languages is Chabacano. Pero mga Bisaya doon, marami. Pero hindi mo mahalatang mga Bisaya yon dahil sila po'y marunong na talagang mag-Chabacano. Fluent talaga sa Chabacano. Kami, nag-aaral ako ng Chabacano. Konti lang, hindi na natin alam lahat. National lang ang Tagalog. Hindi, pag sinabi nating nationwide, nationwide, lahat siguro ng bansa, Pati yung sa Amerika, wala po. Sa Amerika po, hindi sila marunong magtagalog. Sa Australia, wala yun. Sa Japan, di marunong magtagalog unless and until siguro kung mag-aral. O may Tagalog naman doon, pero islang yung pagkatagalog nila. Unlike sa atin, na kahit nahirapan lang, sige pa rin. Yun po yung accents ng So, balik tayo. Noong nanood ako sa kanyang testimonya, kay Roger Goyo, with all your respect ito sa mga ayaw kahibulong mga suko ka ng si FDD nga nagpastor tambalos-los na dago. Magano ka yan, itagalog mo yan bro kasi ba hindi maintindihan ng mga Tagalog bisa ko natin. Mali smoothly. Bootleg, ano bang nangyari sa iyo bootleg? Yan ba tinuturo sa inyo simbahan? Pag sinabi natin na yung Tagalog is the national language of the Philippines, pabor ako dyan. Ay okay ako. Di totoo naman yun. Pag sinabi mong nationwide, ay ba? Punta ka doon sa China. Magtagalog ka doon. Hindi ka maintindihan. Kung pumunta ka doon sa pinanggalingan mismo ni Eileen Goodwright, yung founder nyo, sa Amerika, di ka maintindihan noon. Kaya huwag mong sabihin Tagalog, nationwide ha. Natatawa tuloy ako kay Bootleg. Bootleg, ano ba nangyari sa'yo, Bootleg? Mag-aral ka na lang, Bootleg, dahil diyan pa lang, hindi ka pala marunong. Straight to the point. Now, ito wag mo basahin bro, comment, focus lang sa topic. Sige, salamat nga pala sa mga paalala nyo. So, itong si attorney, si Roger Goyo nga para, Goyo. O, si Mang Goyo na lang. Worldwide siguro imo pasabot, worldwide, o nationwide. Pag sinabing nationwide, ano ba ibig sabihin ng nationwide? Para kaya basta buong kwan siguro. Sa, ano ba to? Sa itong tinatawag na si Goyo, tawag nito, nanood ako sa interview niya, Bisaya yun. So Bisaya. Pag play ko, entrada pa lang, dinidiscuss na niya yung Sabat, bakit daw nagiging linggo ito sa Katoliko, sa kanila Sabado, meron daw siyang milagro na nakita dahil punta daw siya doon sa tawag nito, sa misa nila doon sa kusina ba yon yung binanggit niya, nakita niya isang milagro. Milagro yun, dahil anong milagro? Dahil nakita po niya itong Bibliang Latina Vulgata, yung binuklat niya yung Latina Vulgata do sa Exodo 20, chapter 20 verse 11 ba yun? Nabasa niya sa Latina Vulgata, araw ng pahinga, sa 10 Commandments, Sabado, hindi pala linggo. O yun. Lagi niyang pinagmamalaki yung araw ng Sabat ay Sabado. Ngayon, pagkatapos ng interview ko, pagkatapos ng testimonya niya ko, anong nangyari? Nainis ako habang nanonood. Dahil natapos na lang ngayong interview, hindi naman interview, parang nagla-live si Goyo.
tas may video dun si Dan Maasin sa gilid. Oh, parang nanonood di ka nga si Dan Maasin. Oh, Dan Maasin na, magandang gabi po sa iyo. With all respect sa mga Seventh Adventist. Now, natapos na lang yung kanyang live, siguro yun, hindi ko alam. Wala po siyang binanggit na ang Seventh-day Adventist Church ay siyang tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo, kaya siya lumipat. Straight to the point. Ha? Wala po. Unlike po sa ating mga pastor na sa mga pastor na sa ibang sikta na nagsilipatan na ng simbahang Katoliko, bumalik na sa simbahang Katoliko, marami yon yung mga association pastor o converted pastor. Sino ba ito? Dali lang ha. Now, marami yon. Kaya sila bumalik sa simbahang Katoliko, isang rason lang. Dahil yung simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ha? Yan yung pinakaunang rason ng pastor. Kahit nga interviewin niya so marami namang si Padpol Alima. Marami naman siyang mga testimony diyan, naka-save sa YouTube diyan, naka-upload diyan. Sila si Nuidura. 'Di ba? Ang pinaka-main reason talaga kung bakit sila nagbalik loob sa simbahang Katolika para hindi naman sinabi ni Noe Duran, ay nagbalik ako kasi nagandahan talaga ako ni Father sa kanyang humili kaya nagbalik loob ako. Ay binigyan ako ni Father ng suborno. Yung puting sobre, ay binigyan ako ng bigas, ay binigyan ako ng puto, somay, lahat. Wala po. Pwede lang Brad, ang mga offshot. Pasto lang Brad sa mga offshot. Sino ba yung ibig sabihin mo offshot? Kayo mga offshot kayo eh. Dahil hindi kayo kasali sa tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Okay. So, wala, taliwas. O ibig sabihin, nakagawa ako ng conclusion na ito talagang si Siguyo parang I think parang drama lang po. Oh no. Kasi nga hindi siya fluent sa kanyang deliberation with regards his testimony. Parang minsan may parang gawa-gawa lang po niya yung kanyang testimonya para panakit siguro ng Katoliko. Kasi tama yung ginagawa nila na ang tawag nito na turuan yung mga tao na mapapalapit sa Diyos. Ika nga, pag-preach sila ng love about God, okay, yung tama yun. Pero so mga ginagawa ninyo na lokohin ninyo yung mga tao para makuha nila yung intensyon, magloko kayo, magdrama kayo, kung ano na lang yung paandar ninyo, lumang tugtugin na po yan. Siguro, may mga Katoliko na nanonood doon, uy, baka sabihin, hala. O ito kung Catholic faith defender siya, sa kanyang testimony, ganito, saan ba siyang chapter na bilong? Kasi yung pag engage ka ng Catholic faith defender, may chapter ka. Yeah, may chapter ka nun. Tsaka, pangalawa, yung chapter mo, sino bang chapter, Catholic Faith Defender president mo? President of the Catholic Faith Defender. Kasi kapag mag-organize ka ng chapter, mayroon kayong president, tsaka vice, tsaka down to mga secretary, mga ganun. So, sino ba yun? Hindi niya binanggit. Pangalawa, yun yung yung malakas pa ba yung natin? Yung tawag nito? Yung mga background? Diba? Mayroon pala tayo. Minsan kasi mawawala ito background natin eh. Hindi niya binanggit kung kailan siya nag-training ng Catholic Faith Defender, tsaka ang tawag nito, sino yung mga lecturer nila, at saka at that time na nag-training siya ng Catholic Faith Defender, saang paroksya siya nag-training, nag-aral, nag-seminar, kasi mostly sa Catholic Faith Defender, isang seminar po yan ng Catholic doctrine, kaya nga apologetic. Nagpatuo na to nga siguro yung is claiming siguro o na nagpa-disguise ika nga na siya ay kunoy Catholic Faith Defender para yung mga Katolikong hilaw maaakit sa kanilang
pananampalatayang bulok. O bulok. Ngayon, kung totoong Catholic faith defender siya, una, ako ay Katoliko po. Ganito tuturuan ko kayo kung paano magbigay ng testimonya. Tuturuan. Nako, hindi pala alam. Kaya dapat yung pang turuan. Ganito yan. Ganito yan. Ako po ay isang Katoliko dati. Nabinyagan po ako sa Katoliko. Yung parish priest po namin. Doon kami sa parokya na Bilong. Ito po si Father Pulano. Ito po yung parish priest namin bago kami umalis sa Katoliko. At magbigay din siya ng spiritual director niya sa Catholic Faith Defender. Alam ba ninyo, itong Catholic Faith Defender po, hindi po lahat ng mga membro ng simbahang Katolika na nakatira sa Pinas ay lahat po sila nagseminar ng Catholic Faith Defender. Hindi po. Pero by the virtue of baptism in the Church of Christ, yung sa simbahang tatag ng ating Panginoong Hesus tayo po ay may karapatang magdipinsa. Pero in terms of organization, yung mga Catholic Faith Defender organization, sandali lang. Yung mga Catholic Faith, iilan-ilan lamang po. Minsan nga, may mga parokya na walang CFD. Nakakalungkot, di ba? Kasi hindi suportado sa kanilang parokya. Hindi lahat ng parokya may mga Catholic Faith Defender. So, pag sinabi natin Catholic Faith Defender, kumplito po yan. Mayroon kang Catholic Faith Defender President. Sino yung vice niya? Sino yung spiritual director nyo? Pare. Hindi po liman, hindi po laiko. Pare po yan. So, the fact na nagsasabi siya na CFD sa kumplituhin niya. Gawa-gawa lang yan ni Maaslom. Maasin. Gumawa naman siya ng kasinungalingan. Di ko nga alam kung ano bang nangyari sa kanila. No? Di ko nga alam. Alam ba ninyo? Nung nanood ako sa live, nainis na lang ako. Ano ba naman to? Hindi po kagaya ng ating mga converted pastor, itong mga converted sa mga Seventh Adventist, nagkatoliko na. Halimbawa, itong si Brother Jando, ito. Sabadista to. Nagkatoliko. Ni-interview ko sa dati, yung baguhan pa lang kaming nagkakilala noon. Sabi niya sa akin, ako ay nagiging Katoliko na Brad dahil po ako'y nakagising na. Ako'y gising na sa katotohanan na talaga ang Katoliko ay siyang tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Iba yung kaguyo. Sinabi lang niya, kaya ako nagiging Sabadista dahil po, nagbasa ako ng Biblia. Uy, nalalaman ko, Sabado pala yung linggo. Yung araw na Sabat. Mali po yung testimonya, no? Wala na pong maniniwala noon. Alam nyo ba, kahit ano na paandar ng mga Sabadista, makuha lang kayo, makuha lang tayo sa kanilang Sabado na issue. Yung isa, pumasok sa live ko, anong sinabi niya? Brad, sino ba yung ama ng pananampalataya? The father of faith. Siyempre, alam natin yan. Si Abraham. Ikaw po ba'y anak ni Kristo? Kapag ikaw po ba'y sumasampalataya kay Kristo? Ang sumasampalataya ni Kristo ay nagiging may konektado kay Abraham. Alam mo ba yan? Sabi ko, At alam mo ba si Abraham ay sumusunod sa utos ng Diyos? Sabi ko, tinanong ko na siya, anong klaseng utos yan? Kasi maraming utos ng Diyos. Ano ba? 10 Commandments po. Sabi ko, 10 Commandments. Anong meron sa 10 Commandments? Sabat po. Ano man yung Sabat? Di ba? Ibang klaseng pandar. Ito, meron namang isang Sabadista. Meron akong isang pampleto ng Iglesia ni Cristo. Kaya ko pala hindi itinapon ito dahil masyado pala itong malaking gamit pala ito, no? Ayan. Masyadong maaliwalas yung loob ko. Magagamit pala ito. So, now, ito naman si Jerman niya, pumasok sa live ko, sabi niya, alam mo ba na ang anak ng Diyos ay
obey the law of God, obey the commandments of God. Sabi ko, walang problema yan. Sabi niya, nag-obey ka ba ng commandments? Ano? Sabi ko, anong klaseng commandments yan? Ang tawag nito, Sabado po, araw ng pahinga. Doon kami nagdidebate sa Sabado na naman. Oh no! Wala na ba kayong ibang klaseng paandar? Para lang tayo makuha sa loob nila na Sabado. Para lang tayo makuha sa loob nila Sabado. Kaya mag-ingat kayo, ha. Lumayas na ngayong attorney sa simbahan nyo at nagbalik loob na sa Katoliko. Bakit pinangaral nyo pa yung bulok na simbahan ninyo? Ano ba kayo? Straight to the point. So lahat ng mga nanonood ngayon, magandang gabi po kay Sister Al Kapul. Shout out from Cagayan de Oro City. God bless po, the Catholic Faith Defender. Sa lahat ng mga taga Cagayan de Oro, magandang gabi po sa inyo lahat. Sino ba ito si Al Kapul? Lalaki ba ito o babae? Bakit sa Biblia na isinali ni Monsignor Abirol, ang banal na Biblia ay bilin ng nakasulat sa Mikias 5:2, Mateo 2:1:7, si Lucas at Lucas 2:15 imbes na Bethlehem. Ipa-explain niya ni Tatang Bacalares. Hindi po sila naniniwala sa bilin kasi baka sabihin naman nila ay bogus translation yan kasi Bibliang Katoliko normal. Bogus translation yung Bibliang Katoliko pag sinabi nila, pero gumagamit naman sila. Ibig bagay sabihin, gumagamit kayo ng mga bugos. Magandang gabi po, Brother Eugene, si Virjoy de la Torre. Magandang gabi po sa inyo, Ter. Sister, magandang gabi nga pala. Nakikita ko pala to sa public market. Sinabi niya, Brad, ito yung asawa mo ba to? Namiss talaga ko sa ninyo. Nag-follow pala ito. Magandang gabi po, Bro Eugene, si Aiki TVs. Shoutout po mula dito sa Dayugan City, Mindanao, Dennis Kasuko. Magandang gabi po sa inyo, Dennis Kasuko. Kaya nga, mag-ingat tayo sa mga taong manlilinlang. Si San Pedro nga, yung pinakauna sa Papa natin, ano ba yung sinabi niya with regards about sa mga bulaang mga ngaral? Meron siyang sinabi. Ito, dapat alam ng mga sabadingding na ito. Sabadingding. Alam nyo. Sinabi niya, mga huwad na guro. Sino? Kasali na ito siguro si Dan Maasin. Itong si si Goyo. Yan, sinabi ni San Pedro. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Kuwawa naman pala. Hindi, lumitaw sa Amerika, Israel. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo na huwad na guro. Huwad na guro. Itong sila ni yung si Dan Maasin, huwad na guro na ito. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral nang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tinutubos sa kanila, pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang tatakwil, kaya di magtagal ay sila ay mapapahamak. Ayan. Di ba? Huwad na mga ngaral. Sino ito? Hindi pinangalanan ni San Pedro. Pero may huwad na mga ngaral. Kaya nga ito si Goyo, natatapos lang naman yung yung conversation daw hindi nga siya nagbanggit na Seventh Adventist ay tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo, ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po yan nag-engage ng Security Exchange Commission. Nga, yung nature of the church mismo, hindi po yan narehistro sa Security Exchange Commission. Dahil ang simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yan korporasyon. Straight to the point. Si Sister Lydia Galbo, good evening Brad, shout out from Kidapawan City. Gua evening bro, bogos man nga si FD, walay chapter siya, membro kwarta pamhur. Kaya nga, tanong ko lang bro, bakit ba galit sila si Bahang Katoliko? Sinabi ni Kristo, kayo'y pinagpupuutan ng mga tao sa mundo dahil po sa akin. Sabi niya, dahil po kay Kristo at dahil na rin po kay Mother Mary. Kaya laging galit na galit sila. Itong mga Sabadista,
hindi naman sila nagagalit sa mga Baptist. Wala namang sabadistang inuusig yung Baptist, tinira yung Baptist, wala namang sabadistang tinira yung Iglesia ni Cristo, wala namang yung Seventh Adventist na tinira yung Bonagoy, lahat wala. Katoliko tinira nila. Dahil pari-pariho naman sila eh. Walang madirmiri yan. Wala kayong Kristo, in short. Oh, di ba? Yung sinabi nga ni ano. So, sa conclusion, in final conclusion po, bugos po na Catholic faith defender siguro di umano. Dahil kapag siya po tunay na Catholic, ganito ha, itong si JC Butlig, pa-join ko itong si Butlig mamaya. Ay, join ko muna itong si Butlig, baka pumasok to. Ha?